Alright mga idol, kumusta? Mayroon na akong tanong sa inyo mga idol. Okay lang ba sa inyo na yung asawa nyo or yung partner nyo may nag-I love yung ibang tao? May nagchat-chat ng I love you, mahal kita, miss na miss kita. Okay lang ba sa inyo yun mga idol? Yan ang aking katanungan. Dahil bigla akong napangiti. Hindi ako nagalit nung sinagot sa akin ng anong masama dun sa I love you. Nag-I love you sa kanya yung sinasabi niyang tsuhin niya. Sinasabi niya kamag-anak niya. Nag-I love you sa kanya sa chat. Nung hindi niya ni-replyan, lumuwas ng Manila at tumira sa bahay. So hindi masama pala sa kanya yung mag-I love you, yung mga ganong salita ng kamag-anak niya. Kuno na imbis na magalit ka, maano ka na lang mapapatawa ka na lang, mapapaisip ka anong utak meron itong taon to, partner mo siya, kayo pa, tapos may I love yung iba, hindi raw masama. Lalaki yun mga idol, nag-I love you. Nung hindi mo nireplyan, lumuwas ng Manila yung lalaki at doon tumira sa bahay nyo. Ikaw naman si tanga, pumayag ka dahil magkakamag-anak sila. Rupunyeta, I love you, matuklasan mo. Tapos ngayon sabihin mo dun sa partner mo, ang sasagot sa'yo, anong masama dun? Putang inang buhay to. Hindi masama mag-I love you sa'yo yung ibang lalaki. Hindi masama magsabi sa mahal kita, miss na miss kita yung ibang lalaki habang samantalang asawa ka. Diba? Minsan napano lang ako mga idol, imbis ako magalit, natawa ako kasi yung yung pinag-aralan ka naman pero ang bubo mo, hindi ko alam kung okay lang pala sa'yo yung ganon. So okay lang pala sa'yo yung makikipagbimbangan kahit na may asawa ka na, dahil hindi masama. Akala mo yun? Ako mga idol, napaisip ako sana talaga yung marriage contract may expiration Yung marriage contract hindi pang habang buhay, dapat 3 years to 5 years, 3 years to 6 years lang yan para pag nagsawa ka na, pag ganito na yung problemang nangyayari, dapat hindi mo na isa i-renew, hayaan mo na lang. Kasi tulad yan, hindi masama mag-I love you yung ibang lalaki doon sa asawa mo. Yung asawa mo mismo nagsabi nun hindi masama yan. Tapos yung lalaki, kunwari kamag-anak daw niya. Hindi ko lang sinasabing magkamag-anak nga naman daw talaga sila, pero yung I love you, yung mahal kita, yung miss na miss kita, hindi normal sa akin yun hindi magandang pakinggan yun may asawa ka napakababae mong tao, may asawa ka, kakasama ka, tapos may ganong chat sa'yo. Hindi normal yun. Bigla ka na lang mapaano anong utak meron ito? Ano bang alam talaga nito? Hindi pala masama sa kanya yun. Sana nga lang may expiration yung marriage contract, nang sa ganun matigil na yung kalokohang hindi masama yung I love you habang nagkakasama kayo ng asawa mo, habang magkakasama. Paano ako parang maano yung isip ko sabi mo ako, pagdating sa ganyan mga idol, hindi ako basta-basta nagagalit pagdating sa ganyang usapin, nilalawakan ko yung pag-iisip ko, dahil ayaw kong malagay naman sa langanin yung kalagayan, yung buhay ko. Kasi pag nakagawa ka na ng hindi maganda mga idol, mahirap na yun pagsisihan mo bukas makalawa. Pagdating sa gano'n alerto ako, hindi ako basta-bastang nagpapadala. Hanggat maaari iniiwasan ko yon, hanggat maaari pinipigilan ko yung ganung bagay na magagawa ng masama. Dahil alam nyo bang lahat ng manggagamot or yung mga nagtatawas, pag nakikita yung palad ko, ang unang tanong sa akin, ilan na yung napatay mo?
Yun yung unang sagot, tanong sa akin mga idol, mahabang panahon na yan. Ganon yung tanong sa akin. Ako, nag-iisip talaga ako, pinag-isipan ko bawat galaw ko. Kasi ayaw ko rin mangyari sa akin yung mga ganong sinasabi sa akin ng mga manggagamot. Kaya dun sa walang masama yung I love you, mahal kita, namimiss kita. Kunyitang buhay to, lumayas ka na lang. Kasi hindi ka hindi ka nakakatuwa. Hindi pala masama sa'yo yung ganyan eh. Isang yan, isang malaking dagok yan eh, na hindi masama. Utang ng buhay ito. Tsuhin mo daw, nag I love you, miss na miss kita, tapos hindi masama. Tangina yan. For the first time in my life hindi masama pala yung ganong salita. Tangina. Hanggang sa muli mga idol, natatawa na lang ako eh. Imbis na magagalit ako, natatawa lang ako.